Nako, breaking news, no? Di kinaya. Itong si Michael Powa ng House of Rocks, no? Talagang kitang-kita naman natin at ang tindi ng mga ugali ng mga taong ito, no? Talagang isasagad nila talaga lahat, pupursigi nila, wag lang manalo si Sara sa 2028. Wag lang makaupo. Tulong-tulong na lahat sila, no? O sige, ipalagay natin si Sara nagkurakot na 126 million, no? Dapat talaga, hindi naman talaga to, mako-corner ka talaga dito, alam nyo bakit? Kasi confidential fund to eh. Hindi naman dapat talaga to inaalam na, wala talaga tong resibo or ayon sa mga eksperto hindi talaga to, alam ko kay Atty. Panelo, kay Salvador Panelo, yung matanda na Panelo inexplain niya to eh. 'Di ba? Ayan talaga ang confidential funds at talagang pag alias ka, intelligence fund or confidential funds, talagang gumagamit ng alias dyan. Alam ng mga congressman yan. Sabi ko nga ipagpalagay natin nagsisara ng urakot. Palagay natin si Sara ng urakot, 100%. Ipalagay na natin. Pucha, bakit mo iniimbestiga si Sara la? Kung si Sara may confidential fund na nakurakot, hindi ba magiging alerto ang buong gobyerno, lalo congressman ka, taong bayan ka, lingkod public servant ka, hindi ba dapat ma-alerto ka? Halimbawa, ganito. Doon sa convenience store, may nagnakaw. Sa kabilang convenience store, may nagnakaw din. Yung bang pangatlong convenience store, hindi mo babantayan, hindi mo iimbestigahan? Baka may inside job din nangyayari. Itong bangko may inside job. Yung kabila nagkaroon ng inside job. Yung pangatlong bangko, hindi mo ba aalertuhin? Alerto na lahat kayo mga otoridad. Bantayan nyo na yung bangko na yan kasi baka isunod yan. Tama? Ibig sabihin, pa nag-imbestiga ka, hindi lang isa. Dapat lahat. Sino ba may mga confidential funds? Alam ba yung Pangulo, di ba, bilyon ng confidential fund? Ba't di nyo iniimbestigahan? Ibig sabihin, ma-alerto ka. Di ba? Kasi yung confidential funds na yan, hindi, binigay sa DepEd, hindi naman dapat ibinibigay yan. Pero sila nagbigay niya, hindi naman si Sara sa sarili niya. Nagigets nyo? Kung talagang si Sara ng urakot na 26 million, bakit si Sara lang iniimbestigahan nyo? Bakit yung iba hindi? Yung trilyon na nawala sa Pilipinas, ba't ayaw nyo isabay? Wala ako sinasabing unahin si Sara. Wala ako sinasabing huwag na si Sarang intindihin. Dapat isabay nyo rin yung investigasyon. Halimbawa, itong month na to, sa susunod na buwan, isang linggo, ito namang maleta. Ba't ayaw nyo? Kay Sara lang kayo. Meaning, ayaw nyo talaga panagutin si Sara, so ano man nakuha niya. Ang gagawin nyo lang, politikay si Sara para hindi manalo sa 2028. Tapos sabihin nyo, walang politikang halo yan. Mga bugok. Kahit di nyo sabihin na walang politika yan, kitang-kita naman si Sara lang iniimbestigahan nyo sa buong mundo. Buong mundo na. Di ba? Wala naman ibang iniimbestiga si Sara lang eh. Diba? Kung talagang kayo, para sa taong bayan, lahat iimbestigahan nyo. O sasabihin nyo, hindi to politika. Hindi politika si Sara lang. Di ba? O eto, pahinga natin si Michael Powa. Butata itong mga to, nata itong si pangalan ito, ito, Tameme na to, sino to? Pumunta po kami ng ating Vice Presidente noon when she was Secretary of Education sa isang burol. After po ng burol na yun, marami nagpapapicture sa kanya. May mga lumapit po na bata. Nagbebenta po ng mga damit. It was Shein na damit. Yung mga pag-uusapan natin, ipaparinig mo na sa inyo lahat. If I'm saying it correctly. But she said, tulungan natin. Gusto kong bilhin, no? So, syempre, ang dami po nagpapapicture sa kanya. Ako po yung naglabas ng pera para po mabayaran yung binibentang damit. At pagkatapos po nun, a few days after, naalala niya, tinanong niya sa akin kung magkano nagastos ko. It was around 6,000 if I'm not mistaken. Binalik po niya sa akin yung 6,000. Ganun po yung nature ng... Okay. That's why I keep on saying reimbursement. Thank you, Madam Chair. I was asking kung may resibo po ba dun sa reimbursement to determine whether or not, binanggit din nga po. Alam mo kasi sa gobyerno may paluwal na tinatawag. Hindi alam na mga to yan. Ginagawa lang tayo ing ng mga to, kunwari hindi nila alam, para yung mga tao nakikinig sa kanila, magtaka rin, grabe si Sara. Hindi nila sinasabi ng totohanan. Ako nga, taga-gobyerno dati, alam ko may paluwal na tinatawag eh. Diba, paluwalan mo muna. Gastusin ko. May reimbursement, ganun-ganun. Yung mga certifications na inattach nyo, na hinihingi ng COA, actually, hindi nyo naman talaga alam kung may kinalaman ito sa paggamit ng confidential funds o hindi. Tama po?
Your Honor, Yes or no? Your Honor, it's not a yes or no answer. It's not a yes or no. If we don't, O yan, yan din mga pag-uusapan din natin. Pinapakita ko lang sa inyo isa-isa. Chief of Staff, spokesperson, rank of undersecretary. Okay. And of course, sa nakaraang kongreso ay isa kayo sa mga resource persons sa mga hearing ng Committee on Good Government chaired by the Honorable Chua. At nabanggit na kanina na inadmit na at bahagi na ng proceedings yung mga records nito, including yung mga sworn testimony po ninyo. Hindi po ba? Madam Tama po. Chair, Your Honor, tama po. Tama po. Madam Chair, meron lang po akong ilang clips ng mga specific testimony niya nung panahong yon na gusto ko lang po magtanong ng ilang clarificatory questions kaugnay dito. Una po, let me point out na sa... Yang pag-uusap pala yan kay Madriaga. Hindi pala pag-iimbestiga. For clarificatory lang na yung sa affidavit, tatanungin lang kung tama ba itong sinasabi mo, oo lang o hindi. Bawal magtanong. Ano ka yung tao doon? Point of, hindi. At yung proving questioning, that is proving question. Gaganunin ka, hindi ka pwede ibang klase, no? Gusto nila muna, ganyan muna para yung tao malinlang, para yung tao magulat. Totoo nga lahat ng affidavit. Yung mga buwang na buwang, pati mga pink flower, pati mga loyalista. Totoo nga ang sinabi ni Madriaga. Porket ba nag-testify na affidavit tapos kinlarify lang ng mga tanong na to. Alam nyo kasi mga Pilipino, iba sa atin, madaling mauto eh. Di ba? Hindi porket nagsulat ng affidavit tapos kinlarify lang. Ikaw pa pumunta doon sa bahay ni Sarah? Opo, pumunta ako. Sasabihin ng mga Pinklawan. Tamo, pumunta. Grabe, pasabog. Grabe, totoo sinasabi ng Madriaga. Paano to? Hindi niya maimbestigahan. Ang ipag-iimbestiga sa pamagitan ng pagtatanong. Yung tinanong ni Shell Joknok, pinrobing question. Anong sabi? Asan na yung cellphone na may screenshot ka ni Sarah? That is a probing question. Okay lang kaya matatuklasan natin yun na hindi probing question yun. Pero abangan natin sa susunod na hearing, baka hindi na ganyan ang rules. Di ba? For clarify at kinaklarify lang ata itong affidavit kung o hindi. Sana ginanato nyo rin si affidavit ni Gutesa at ng 18 Marines. Walang kredibilidad ang 18 Marines. Bakit etong nakulong, may kredibilidad ba? Naiharap nyo nga dito eh. Di ba? Wala pa naman siya sabi, naiharap nyo na eh. Tapos yung 18 Marines, di nyo may harap? Sige niya. Yan kayo. Gusto nyo kayo lang pumuntos. Diba? Pero hayaan nyo, ipagsusulit nyo lahat yan. Pagdating ng paghuhukom. Sa Balya complaint po, page 9 Pagbabayaran nyo lahat ang ginawa nyo sa taong bayan. of the sa Balya Sabi niya ni Kati B, nagkakarmahin kayo. complaint ay nandoon po ang pagbanggit nito. In paragraph 269, high-ranking officials of the Department of Education testified before Congress that they received multiple envelopes containing cash amounts ranging from 12,000 to 50,000 pesos. These officials believe that these envelopes came directly from VP Sara, with one former deputy spokesperson, Michael Poa, testifying that he received envelopes directly from VP Sara herself. So yan po ay nasa sa Balya complaint. Tapos, nandyan po yung clip nung testimonya niya mismo kung pwede pong ma-play natin. May we know from the committee secretariat if the video of Attorney Poa admitting to having received that envelope with certain amount of money is already available? Okay. Kindly play the video. Yes, sir. When I was Hope, sir, I became Hope. No, I can categorically say I was not able to receive a single envelope at all. But I do remember sometime December 2022 or early December, I did receive an envelope, just minimal amount. And at times, pag nagsasabi, may mga times kasi, sir, na candidly, medyo napagalitan ako because nag-aabono daw ako. Because when people come to me as a spokesperson, sometimes they tell problems. I would give, at the end of the day, ang kailangan lang pala nila, 3,000, 5,000. So nagbibigay ako personally. So there were instances, occasional, although not regularly, not like monthly at all, that I would receive, but not from ASEC Shine. I would, when I would tell the VP, like nung Christmas, the VP gave it to me herself. Well, there are times, But yes, yes, sir.
When I was hope, sir, I became hope. No, I can categorically Umulit. say I was not able to Kumulit, receive a kumulit na po. Pwede pong i-pause na muna. Okay. So, yun po yung unang clip. At sabi nyo, when I was hope, sir. Pwede po bang ilinaw lang ano ibig sabihin ng hope? Head of procuring entity po. A head of procuring entity. So, hindi nyo po nabanggit na or banggitin natin for the record na aside from being spokesperson and chief of staff, kayo rin po ang head of procuring entity. Only for a certain time po. Madam Chair, sorry. Madam Chair. Sige, please Chair, clarify po. Apo. If I may just clarify on all the dates, Your Honor, para lang klaro tayo. Okay. Kasi I think dun sa subpoena, mali din yung dates. Ay, opo, please clarify then. When I was hired sa DepEd, I was hired as a spokesperson with a rank of Director 4. That was back in July 2022. Ngayon po, yung pagiging Undersecretary and Chief of Staff ko po, Your Honor, it wasn't until April 1, 2023. Dati po kasi spokesperson itong si Michael Powa doon sa DepEd kay Sara. Dati siyang government official. Ngayon po, legal counsel na po ni Sara Duterte. Kailan ako na-appoint as Undersecretary and Chief of Staff. And then yung Hope po, ako po yung naging Hope October, I have the date here just to be exact, no? October 17, 2023. Yun po yung nag-retire si Yusek Mercado. Okay. Doon po ako naging Hope. Okay, thank you. So yung panahon na ito, December 2022, hindi pa po kayo hope. Hindi So pa po. kayo po ay spokesperson. Apo, spokesperson. Okay, thank you. And then you received an envelope containing an amount from ang importante pong sinabi niyo rito, the VP gave it to me herself po. Apo, Tama po. Binigyan po kayo mismo direkta apo. ng envelope ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, as to the amount, hindi niyo po binabanggit dito. By the way, Madam Chair, this is from the transcript of October 17, 2024. Wala pong binanggit about the amount. But in a subsequent hearing, November 5, 2024, ay may mababanggit na po na amount. Please play the second clip po. Attorney Powa, do you remember receiving an envelope Nakita ni Abante sarili niya sa screen, no? Prod sa sarili niya yan. that has about 200,000 in it? Mr. Chair, Your Honor, no. The simple answer is no. The biggest, if I need to share, Yes, probably, when one time nakwento ko nga na nag-reimburse ako because of a media party, no, for, just to host the media for Christmas, I was given around 20 to 25 at that time, which was, well, to be candid, lower pa than what I made abono, but who are we to diba? So, but definitely not 200, not 100,000, not 50,000. Okay. Oh, Miss Catalan. Okay, thank you. So dito po, sinabi nyo na I was given, so just to clarify, yung pinag-uusapan yung insidente na binigyan kayo, dalawa po kasing magkakaibang hearing to, this is the same incident. If I may just contextualize everything, Yes, please. Your Honor. Kasi there were several incidents na nire-reimburse ako, although hindi siya yung monthly, no? So, for example, Your Honor, that incident that we were pertaining to, the same incident, close to December, because we had to host, alam niyo na, yung fellowship ng media, kinulang po yung budget ng DepEd, so naglabas ako ng sarili kong pera. So that's what happened. Now, in other incidents, similarly, that's why I had to really categorically say that these were reimbursements for personal expenses that I personally shelled out po. Okay. So binigyan po kayo ng binigyan kayo sa isang envelope ni Vice President Sara Duterte ng 20 to 25,000 pesos noong December 2022. Tama po? Hindi ko na po matandaan kung 20 to 25, but yes, it was the same. Well, yun yung sinabi nyo rito. Yes po, ito po. Okay. Okay, so binigyan kayo nun. Tapos, parang binanggit mo na rin, hindi ito yung iisang pagkakataon na binibigyan kayo. Kasi sabi nyo dito, the biggest, if I need to share, so implying that you received more than once. Tama po? Madam Chair, yes. Yes. That's Okay. Mr. Chair. Ito, putulin ko Imagine, yung time na yon mainit si Sara. At ang
sobrang init ng korupsyon ng time na yan. Hindi naman mainit ang korupsyon. I mean, si Sara, nakukutuba na yung mga panahon na yan. Tatay Digong, inaano na siya. Pag ikaw vice president, hindi tanga ang lahat ng mga team mo, yung mga nasa kupa mong grupo, andyan na si Pangulong Duterte, na payo. Busog na busog ka sa payo. Sara, ingat ka, ganto-ganto. Nakasubaybay lahat sa iyak. Di ba? Kasi di ba dati, pagkaka-unit team, ang dami na matunog na, yung unit team na yan, mag-aaway din niya. Kasi di ba, nag-umpisa yan kay Kibuloy, medyo nagkakairing-iringan na. Yan na, dyan nagsisimula. Tapos si Duterte, nagsasalita na. Di ba? Si Pangulong Duterte, nagsasalita na tungkol labang kay Junior, di ba? Doon na nagsimula, yung talagang, ayan na. Talagang maglalaban na yung mga yan. Malapit na sumindi. Ikaw ba naman nakatutok lahat sa'yo, mga Duterte? Ikaw ba naman tutok lahat sa'yo ng tao, broad daylight? Mangungurakot ka? Ay, common sense, hindi ganun kaing-ing si Sara Duterte. Saka wala siyang issue sa Davao. Di ba? Wala kaming ghost project, sabi ni Baste Duterte. Di ba? Isipin mo, mangungurakot ka ba? Yung bahay mo, binabantayan na. Ha? Alerto na. Huwag ka na mangurakot kasi mahuhuli ka. Di ba? At confidential funds to, kahit pwedeng gumamit talaga ng mga mamaya, malalaman nyo. Sabi nyo po, reimbursement. So, ibig sabihin, hindi po, yung binigay sa inyo ay hindi sweldo, hindi rin yung mga allowances na tinatanggap ng government employee under salary standardization law. Tama po ba? Tama po, at hindi po Okay. siya regular, Your Honor. Hindi regular. Hindi siya monthly, Okay. kumbaga. Reimbursement. So, meron po ba kayong resibong pinirmahan bilang reimbursement? Honorable Tino, please confine to what appears in the transcript. Okay. You might be probing already. All right. Sus naman, may pinirmahan ba kayong resibo? Pag sinabi meron, tapos proving mo, question, alam mo pag talaga nagkakaroon ng labo yung kay Sara, no, ipoproving nito. Ako napapansin ko lang nasa batas yung proving question na yan, that is proving question, nagagamit siya sa hearing talaga. Pero pwede mong gamitin yan, kaya ko kung ginagamit niya talaga yan, pero para sa akin, pwede mong gamitin yan bilang shield. Doon, sa gusto mong pagtakpak, di ba? Halimbawa, gusto mo i-din si Sara, nakita mo yung mga nagtatanong na, malalim na, ay proving question na yan. Yeah? Grabe talaga. Sige, thank you, Madam Chair. Then, For the guidance of the members, the questions of the Honorable Natatawa si Michael Pawa sa inyo. Tino is anchored on the statements of Yes. Attorney Bakit? Pag nalaman ba na yung resibo na yon wala naman talagang may resibo, nagpalubal ng pera, ipoproving question mo para hindi marinig ng taong bayan? Parang ganito para sa ang dating sa, batas yung proving question niya yan. Pero ang dating sa akin, parang lumalabas, pinipigilan mo magsalita yung tao na wag lumabas yung katotohanan. Para sa akin, di ba? Ano ba? Pinagbibintangan si Sara na pumunta sa lugar na yon. Tatanong ngayon yung si Sara ba pumunta dun sa lugar na yon? Dapat di malaman ng taong bayan ang sagot. Ipo-proving question mo. Just proving question. No? Ayaw malaman ng taong bayan So, mananatili sa taong bayan yung isip niya na pumunta si Sara doon. Dahil ito na nga yung pagkakataon na para malaman kung pumunta ba si Sara o hindi. Kaso hindi pa rin nasagot kasi proving question. Yan ang dating sa akin Bagaman ginagamit talaga yan sa batas, yan sa hearing na yan, pero para sa akin nagagamit na yan para sa sariling POA, appearing in the transcript of the inquiry in aid of legislation conducted by the Good Government Committee in the 19th Congress. But yes. please confine your questions to the All right. transcript. Okay. You didn't, okay. So, reimbursements po ang intindi nyo dito. Tama po. Well, hindi lang po intindi because, Your Honor, Madam Chair, may I just give some context, just for clarity for everyone? Yes, you may proceed. Yes. I'll give you an example po, a very concrete example. Pumunta po kami ng ating Vice Presidente when she was Secretary of Education sa isang burol. No? After po ng burol na yun, marami nagpapapicture sa kanya. May mga lumapit po na bata. Nagbebenta po ng mga damit. It was Shein na damit. I don't know if I'm correct. education If siyempre. I'm saying it correctly. But she said, tulungan natin. Gusto kong bilhin, no? So, syempre, ang dami po nagpapapicture sa kanya. Ako po yung naglabas ng pera para po mabayaran yung binibentang damit. At pagkatapos po nun, a few days after, naalala niya, tinanong niya sa akin kung magkano nagastos ko. It was around 6,000 if I'm not mistaken.
binalik po niya sa akin yung 6,000. Ganun po yung nature ng, Okay. that's why I keep on saying reimbursement. Thank you, Madam Chair. I was asking... Alam na mga congressman yung reimbursement na yan. Alam niya. Ako, gobyerno ako eh. Ako, gobyerno ako ha. Nagpapaluwal ako ng natira sa gobyerno ko. Nagpapaluwal ako buwan-buwan ng mga 5,000 eh. 5,000 lang. Buibili ng ganito, buibili ng ganyan, buibili ng bond paper, hard copy. O, iba pa reimburse yun, babayaran ng gobyerno yun. Pero papaluwalan muna. Pero paluwal na, matagal yun bago bumalik sa'yo. Mga 1 buwan minsan yun. Kung may resibo po ba dun sa reimbursement Wala to determine whether or not government funds were used. Your question However- about the receipt is probing already. However, since these are probing questions, ipaubaya na Probing question na naman. Ayaw niyo talaga lumitaw ang katotohanan. po natin yan. Ang paglitaw ng katotohanan sa pamamagitan ng pagtatanong. Yes. Sa ibang venue. After if all, ever. our standard Okay, is tama, sa ibang venue na lang. Sige, maipit niya yun eh. Hindi ko alam kung mini trial ba yan or for clarificatory ata itong hearing na to kaya ganyan. Puro proving question talaga. Puro clarify lang talaga. Kumbaga, yung hearing na yan, puro clarify lang para patunayan at yung affidavit ay gano'n talaga. Nandiyan. Parang gano'n eh. Pagkakitindi ko eh. very probable cause. Thank you, Madam Chair. Okay. So yun po yung unang tanong. Ngayon, kaugnay naman po sa confidential funds. Dahil po sa Annex U ng Sabalia complaint, ay yan po yung reply ng DepEd. Okay, Annex U. Ito po yung dated 17 April 2024. Addressed to Honorable Nilda B. Plaras, Assistant Commissioner of the ICFAO of COA, at pirmado po ni Attorney Michael Wesley T. Poa as Undersecretary and Chief of Staff. Do you affirm, Madam Chair, na kayo ang nakapirma dito at sinabit talaga ito ninyo in behalf of DepEd bilang tugon sa ICFAO? Madam Chair, Your Honor, yes, I confirm that. Yes, okay. Tapos, dito po, ito ay sagot sa Audit Observation Memo ng COA, which is Annex Q of the Sabalia complaint. No, ito naman po yung Audit Observation Memorandum ng COA dated February 1, 2024, AOM number 2024-015. At dito po pinagpapaliwanag, naka-address po actually kay Vice President Sara Z. Duterte as Secretary of Department of Education. Tapos ang sabi, attention, Mr. Edward D. Fajarda, Special Disbursing Officer, and Ms. Maria Runa L. Catalan, Chief Accountant. So sila po ang in-address ng COA. Pero kayo po ang sumagot. Bakit po ganun? Madam Chair, Your Honor, kasi po, ang proseso po sa DepEd, pag dumating po ang AOM, ang una pong nakakatanggap niyan ay Undersecretary of Finance. And from the Undersecretary of Finance, nire-refer po yan dun sa mismong opisina that is subject of the AOM. In this case, I was actually both. Because noong pong I think we received it Feb 1 or Feb 2, ako po ay OIC Undersecretary of Finance dahil nasuspended po ng Ombudsman yung Undersecretary of Finance ng panahon na yon. At ako po yung Undersecretary of Finance at nagkataon, ako rin po kasi yung head ng OSEC at that time, of course, Okay. aside from the Vice President. So sumagot kayo bilang head ng OSEC, Office of the Secretary, dahil naka-address kay Secretary Vice President Sara Duterte. That's correct. And also you happen to be the OIC Undersecretary of Finance. Okay. Ngayon, bahagi po, so yung COA nga po nagpapalinaw dahil sa tingin nila may mga, sabi ng COA, parang questionable expenses na hindi alinsunod sa Joint Circular on Confidential Funds. Tama po ba? If I may be accurate, Madam Chair, Your Honor, humingi po ng mga documentation. Ang sinasabi po Yes. ng COA, lacking po sa supporting documents yung mga naging submission Nakasagot na maayos eh, oh. Di ba? Pahiya ka. prior to the AOM. Well, yun lang, isa lang po yun sa mga sinabi ng COA sa AOM. Merong kulang ng dokumento, pero meron din pong mga kine-question na expenses. So for example, sa accomplishment report nyo, sabi nyo, meron kayong binanggit na
payment of incentives or traveling relative to the confidential operations. At sinabi ng COA rito, the above enumerated expenses are not among the confidential expenses enumerated in item 4.8 of JC number 2015.01. So hinihingi kayo ng dokumento sa ibang bahagi, pero dito sabi, yung sinabit yung expense, hindi kasama sa authorized expenses. At sumagot kayo doon. Ang sagot nyo po ay, kaugnay doon, babasahin ko po yung sagot nyo. Sabi nyo rito, the payment for traveling relative to the confidential operations qualify as rental of transport vehicle. So, gina-justify nyo po. At sabi nyo, as an additional incentive to operatives and agents, unmarked private vehicles were rented and provided to support surveillance and casing activities. So you were making a statement of fact na ginamit ito, were rented and provided to support surveillance and casing activities. Tama po. Tama po, Your Honor, but that Thank was you. based on my No. Yun na tama. Yun ang sinabi mo. Tama. Okay. Ay, tindi mo. Hindi, alam mo sa LGU, nagtatrabaho ako. Sa opisina namin hindi ko sabihin ko na opisina namin. Nagkakaroon doon ng gastos ng ayir. Nagkakaroon doon ng gastos ng mga 16 million to 30 million. Pinakamababa na yung worst namin, 16 million. Gastos sa city namin, sa department namin Biruin mo, department lang namin yun, nasa city 16 million What if pa kaya education sa DepEd, di ba? Aabot talaga ng million, baka billion pa maabot yan Di ho ba? Hindi nag-iisip itong mga to Alam nila ang katotohanan. Pag naupo si Sara at nagdesisyon ng Korte Suprema, tignan natin. Tapos, ang isa pang Just for the guidance of the members, Congressman Tino is reading from the letter of Attorney Poa yes. in response to the AOM Yes. of DepEd. yes, Your Honor. And that letter is part of the documents which were submitted to us by COA, Mhm. as well as part of the documents submitted to us by the head of the Legislative Archive. That's for the record. Thank you, Madam Chair. But please confine to the letter. Yes. And then, kasama din nga po yung humihingi ng dagdag na dokumento ang COA sa inyo. At ito po ang inyong sagot. Ang sagot nyo naman ay ito. On the finding that payment of rewards to informers must be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on the account of the information given by the informer. So sabi nyo rito, attached here to as Annex B1 to B4 are the certifications issued by relevant partner agencies evidencing the success of various programs, projects, and activities directly resulting from the information provided by informers during the specified period. Yun po ang sagot nyo. Tama po. I confirm that. Tama po. And then, kasama po sa Annex V ng Annex V, V1, V2, V3 ng Sabaya complaint, yung mga certifications na binabanggit nyo. So these are certifications by various Army Infantry Divisions. 1st Infantry Division, 5th Infantry Division, 7th Infantry Division, and so on. Na sinasabi nila na naglunsad sila ng mga youth leadership seminar sa kanilang mga area of responsibility. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Tama po. Okay. Ang daming project ang daming event Talagang milyon ang gastos niyan. Okay. So, iyan po. Teka, bago tayo diyan, papakita ko muna sa inyo yung sagot ng ChatGPT Ito sagot ng ChatGPT sa akin Ang tanong ko kasi, bakit wala pang kasalanan tungkol si Sara? Ito ano ba ang issue sa Mary Grace Piatos? Sa pagsususi ng mga dokumento ng confidential funds ni Sara Duterte noong Department of Education, may lumabas na pangalan na resibo tulad ng Mary Grace Piatos at iba pang kahina-hinalang pangalan.
Mukhang hindi totoo ang tao. Walang malinaw na identity records ng pangalan. Posibleng placeholder o invento lang. Bakit wala pa siyang kasalanan opisyal? Kahit may duda, hindi pa agad magiging guilty ang isang tao dahil kailangan ng matibay na ebidensya. Dapat mapatunayan na fake talaga ang mga pangalan. May intensyon na ilihis ang nakawin ng pondo. Hindi sapat ang kahinahinala, kailangan proven and investigation sa korte. Yan. May proseso sa batas, due process. Iimbestigahan pa lang ito ng House of Representatives at iba pang mga ahensya. Kailangan dumaan sa hearing, dokumento, testimonya. Posibleng depensa, pwedeng basahin sa kampo niya, code name o alias ginamit. Common sa confidential operation. Common talaga yon. Hindi siya direktang gumagawa ng liquidation. May staff of ibang opisyal na humahawak nito. Ganyan talaga ang confidential. Pag ako kasi sa opisina kasi gumagawa ako ng budget, may liquidation po. Dito, hindi siya direktang gumagawa ng liquidation. Ha? Ano ibig sabihin nito ngayon? Malakas ang duda at issue, pero hindi na patunayang krimen at legal na paraan. Ito pa, bakit gumagamit ng ibang pangalan ng confidential funds? Ang ganda ng tanong. Sa official explanation ng ilang opisyal, ang confidential o intelligent funds minsan gumagamit ng alias code name, hindi totoong pangalan, informant, recipient. Ginagawa ito para protektahan ang identity ng informants, maiwasan ang peligro sa operasyon, para natiling lihim ang intelligent activity, 'di ba? Pag binulgar mo to, hindi na intelligent pan to, hindi na confidential pan to. Binulgar mo na 'eh, 'di ba? Maraming tao mapapahamak, 'di ba? Ganito rin ang depensa ng pwedeng gamitin ng kampo ni Sara tungkol sa mga pangalan tulad ng Merigis Piatos. Pero bakit nagiging issue? Kahit ang ganitong practice, nagiging problema kapag mukhang hindi realistic ang pangalan. Halimbawa, Piatos. Kasi codename nga naman talaga eh. Nagmumukhang invento o joke, hindi seryosong codename. Okay lang yan, kaya hindi seryosong codename. Wag natin basahin ta. Dito naman. Anong activity na gumagamit ng alias? Anong activity sa DepEd? Sa mga confidential pa o intelligence related, ang gawain normal hindi totoong pangalan ang ginagamit. Halimbawa, intelligence gathering. Yun na nga yun. Pagkuha ng impormasyon laban sa krimen, korupsyon, security threats. May mga informants, asset, binabayaran alias ang gamit para hindi sila makilala. Binabayaran din niya. Ang dami niyan. Milyon na aabot yan. Sa surveillance operation, pagmamanman sa suspect, pagsubaybay sa illegal activity, halo-halo to intelligence funds sa confidential funds. Kung mabunyag ang pangalan, delikado ang operasyon. Payment of confidential informants. May mga tao nagbibigay ng tip kapalit ng bayad. Hindi pwedeng real name dahil baka balikan sila ng sindikato. Malagay sa panganib ang buhay nila. Security at counter-threat operation. Halimbawa, anti-terror, anti-drug intelligence. Sensitive ito kaya kailangan itago at ang identities. Undercover coordination. May mga taong tumutulong sa loob ng operation. Gumagamit ng code name para hindi matrace. Importanteng punto, kahit alias, dapat may tunay na tao sa likod nito. May internal documentation at hindi lang public. May audit trial at confidential pero valid. No? Pero sa kalagayan ni Sara, maaring talagang confidential funds talaga eh. Talagang ginastos yun sa mabuting paraan naman na hindi na nagkaroon ng liquidation. No, ayan. Ano ba ang confidential funds? Ayan, no? Ang pondo ng gobyerno hindi fully detalyado sa publiko at paggastos. Ginagamit para sa sensitive operation. May limitadong access operation for security reason. Bakit nagkaroon ng DepEd? Nung sekretary si Sara, Department of Education, binigyan ng DepEd ng confidential funds dahil sa idea na may mga security issue din sa school. Di ba? Ang nagbigay ng confidential funds, hindi si Sara, kundi yung gobyerno nagbigay sa kanya. Di ba? Doon pala kay nahinala, binigyan si Sara ng confidential funds. Tapos kukurakutin ni Sara, nakabantay sa kanya yung mga tao. Hindi ako naniniwala. May mga may mga anti-drug at illegal activities para sa mga estudyante, monitoring, para mapabuti yung mga estudyante. Sa anong paraan mo mapapabuti ang estudyante para sa anti-drugs at illegal activities? Magkakaroon ka ng mga programa po tungkol sa mga estudyante, katulad ng mga programa sa yung mga program ng mga estudyante para ito, magbibigay ka ng mga bagay na ito para hindi kayo malulong sa sa pulburon,
ito gaano nyo, alam mo yun, babayaran mo doon yun, papakain kayo, pupunta kayo malaking event, di ba? Minsan ginagamitan pa ng mga ano yan, mga pet show, di ba? Maggastos ka dyan. Yan, di ba? Yan yung sasabi ko sa inyo, hindi alam niya ng mga ungak-ungak. Ang ilan sa mga nilalaman ng sagot ng DepEd through USEC POA sa AOM ng COA kaugnay sa paggamit ng confidential funds. Ngayon, pero sa nakaraang hearing, meron din kayong mga admission. Pwede po bang i-play natin yung clip? Secretariat, please play the admission of the video of admission of Attorney Poa. Yes. I understand the nature of confidential funds, but on how it is actually operationalized or used on the ground, under oath, I would like to state for the record that I'm really not aware. Hindi ko po nakita yung fund, hindi ko po alam kung paano siya ino-operationalize on the ground. Ang participation ko po ay naganap nung ako po ay OIC for finance kasi at that time, nung na-receive namin yung AOM. And then we had to respond to the AOM. And so because we had to respond to the AOM, I had to get all the documentation that COA was asking for po through that AOM. So, ibig sabihin po, hinihingi nyo lamang po itong mga documentation na to para lang ma-justify kung paano ginamit. Pero in actual, hindi talaga doon ginamit. Tama po ba? Parang gano'n na pagkakaintindi ko eh. Parang hinihingi nyo lang po yung certification nung nilabasan na kayo ng AOM. Tama po. Tama po? Tama po. Tama po, okay. So, ayun po. So, una, malinaw po, kayo pa nagsabi, under oath, I would like to state for the record that I am really not aware, hindi ko po nakita yung fund, hindi ko po alam kung paano siya ini-operationalize on the ground. So, inamin niyo po under oath na wala talaga kayong alam kung paano ginamit yung confidential funds. Tama naman po. Tama naman po. Okay, thank you. Thank you. Okay. So, at binanggit din nga po, yung mga certifications na inattach nyo, na hinihingi ng COA, actually, hindi nyo naman talaga alam kung may kinalaman ito sa paggamit ng confidential funds o hindi. Tama po? Your Honor, Yes or no? Your Honor, it's not a yes or no answer. It's not a yes or no. Alam mo, napaka-impertinente na sabihin mo, yes or no. Ang isang bagay na nagtatanong ka, humihingi ka ng kasagutan. Kaya ka nagtatanong eh. Huwag mo ako tuturuan ng sagot na yes or no. Di ba? Nagtanong ka pa. Kaya ka nagtanong, parang sumuha ka ng sagot sa akin. Yung sagot ko, hintayin mo. Huwag yes or no. Magtatanong ka, tapos papapiliin mo ko. Hindi tanong yan. Kondisyon yan. Tama, mali. Pag nagtatanong ka, kailangan may hintayin mo sagot ko, may sarili akong sagot. Huwag yes or no. Magtatanong ka, tapos papapiliin mo ko, yes or no. Di ba? Yung tanong mo, humihingi ng paliwanag. Please, let's allow Attorney Poa to answer. Hindi mo tataka ngayon, pahiya ka ngayon kay Michael Poa. You may proceed, Attorney Poa. Sige po. Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po muna tayo. Dito tatapos sa ating ano. Dito po kitang-kita naman po talaga na talagang wala. Pag medyo napapaganda na yung tanong, that is proving question. Bagay, nasa batas ng rules nila yan dyan, pero pandod ako nagagamit yung proving question na yan para hindi lumitaw ang katotohanan eh. Para sa akin ha. Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po. Paalam po sa ating lahat.